As we celebrate the Lord's Day today, tatalakayin natin yung kahalagahan ng doktrina at katuruan patungkol sa Trinity or Triune God. Yung Trinity, ito yung tinatalakay ng Article 8 ng Belgic Confession. Yung Article 9 naman, yung mga scriptures na inihayag sa salita ng Diyos o yung mga kasulatan, mga passages and verses na naghahayag ng Trinity. So, ano nga ba ang tinuturo ng Scripture patungkol sa Trinity? At ano ang kahulugan ng Trinity? No? So, ang unang gumamit po ng salitang Trinity sa pananampalatayang Kristiyano ay si Tertullian of Carthage. No? Si Tertullian po ay nabuhay years after ng mga apostles. Pero hindi naman siya masyadong nalalayo ng agwat yung layo ng taon. Kasi nabuhay naman si Tertullian at around 155 AD. So second century siya. Ang mga apostles ay namatay na by the end of the first century. Ang pinakamatagal na nabuhay si Apostol John, 90 AD according to the record. So imagine gaano katagal yung about approximately 65 years. Pero, ang kanilang sistema noon, hindi naman kagaya ng sistema natin ngayon na mabilis lumimot ng mga kapahayagan at mga yung ipinapasang kaalaman. Ang mga nare-retain sa atin ngayon yung mga chismis . Mas mabilis ma-retain yung chismis sa atin kaysa sa yung tunay na kaalaman. So, pero sa kanilang panahon, hindi. Kung ano yung tinuro, tinihayag, according to the witnesses and according to the writings, hinahand down nila yan sa mga karapat-dapat na tumanggap ng mabuting balita na yan. Para hindi lamang sa kanila makarating yung mabuting balita kung hindi sa lahat. So si Tertullian, ginamit niya yung salitang yan na Trinity. No? Sabi ni Tertullian, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang Trinity. So, syempre, yung ginamit niyang term doon ay yung Latin word. Hindi pa naman sila English noon Pero yung Latin word niyan ay trinus or trinus. Ang gamit niyang word. So, ang meaning ng trinus is threefold or triple. Threefold or triple. At ang plural po niyan ay trini. So, imagine niyo, trini, nilagdagan na lang ng T, yun na yun, yung English word. Three at a time or threefold. So, yun po yung ibig sabihin nun. So, ginawa yan ni Tertullian, kinoy niya yung term na yan na Trinity or yung Trinus. Dahil merong mga lumalaganap na heretic teachings noon. Maraming heretic teachings. Anong heretic? Ibig sabihin, false teachings na naglalayo sa katotohanan ng sinasabi ng Diyos. O yung inihahayag ng Diyos sa kanyang mabuting balita o sa kanyang scripture. So, yung mga false teachings na yon, marami ang natatangay, marami ang naliligaw. No? So, ginawa ni Tertullian, hindi. Mali yung ganyang katuruan. Dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng scripture. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili in threefold. One God in threefold. In three persons. Yun ang sinasabi niya. So, kinontra niya yung mga katuruan ng mga heretics, such as yung modalist, o yung modalism na tinatawag. Ano ba yung modalism? Modalism pertains to, they believe that there is one God in three different modes. Halimbawa, nanalangin ako sa Ama, God the Father, ang sasagot sa akin ay God the Father. At kung gusto kong ma-meet ang God the Father, ihahayag niya yung kanyang sarili as God the Father sa akin. So kung magsasakatawang tao siya, He will be God the Father. No? Tapos, ang ano pa nito, ang kanilang claims talaga, ang Old Testament ay they have the God which is the Father. No? Yung Father lang. Wala pa yung anak doon, wala pa yung banal na spirito. Pagdating ng New Testament, ang claim nila, God no longer reveals Himself as the Father, but He reveals Himself as the Son, who walked with us. So, yun na yung kanilang paniniwala. Nagpalit ng mode. Hindi siya yung
sabay-sabay na nag-exist. So nag-exist siya, ang nag-exist ng Diyos in the Old Testament days bilang Ama, nag-exist ang Diyos sa New Testament age bilang anak. So nung namatay na ating Panginoong Hesukristo, dahil nangako siya that I will send a helper, nung namatay na siya, nabuhay na magmuli at umakyat sa langit, so wala na yung presensya ng Diyos dito. God is revealing Himself naman as the Holy Spirit. Wala na rin yung Ama, wala na rin yung anak. God the Holy Spirit na lang. So nagpapalit-palit lang ng mode. Yun po yung ibig sabihin ng modalism. Oo. They believe in one God, pero hindi siya three persons. Sa ngayon, ang modern day exercise niyan, ang modern day na nag-exercise niyan is yung United Pentecostal Church. United Pentecostal Church, sila yung mga tinatawag na oneness. Marami rin mga evangelicals na naniniwala, nananampalataya sa Pentecostal. They call themselves as Pentecostals, no? Pero naniniwala sila sa God, yung Trinity God. Unlike yung, ito talagang belief ng yung United Pentecostal na modalism talaga. No, meron naman heretic teaching din during those days, yung Unitarianism. Ano naman yung Unitarianism? Unity. Nag-iisa lang ang Diyos. Wala nang iba pa. So, ibig sabihin, hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. No. Dinideny nila yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi, ang bukod tanging Diyos ay ang Ama lamang. So, yun na yung nireveal niya, yung Ama. At wala nang iba, walang persona. There is only one God. No. So mali din po yun, sabi ni Tertullian, kasi hindi naman yan ang hinahayag ng walang nakasulatan eh. So marami pang mga ibang heretics na mayagpag noong mga panahon na to. Pero lahat ng yun kinontra na ng Trinity. At napagkasunduan ng mga church fathers na nag-establish ng church during the time na ini-establish yung church, such as yung kanilang creeds na ginawa, yung Apostles' Creeds and the Nicene Creeds and the Athanasian Creed, yung ating kinonfess kanina, na we have one God in three persons. So, yun talaga yung napagkasunduan ng lahat ng mga church fathers na nag-establish pa lamang ang church, physical church, no? Na ito yung hinahayag ng Bible. At kung hindi itong panghahawakan, sablay or heretic, mali yung tinuturo nila. Huwag ninyong paniwalaan, huwag ninyong panampalatayaan. Yung Unitarianism, ang pinakamalapit na nito, yung Arian, tama ba? Yung pinaniniwalaan ng mga ngayon, Iglesia ni Cristo. Yan yung pinakamalapit na pag-aano ng Unitarianism o yung teaching ng Unitarianism nag-embrace. Kasi naniniwala sila na tao lang talaga si Jesucristo. At hindi siya Diyos. No, hindi siya dapat ihambing sa estado ng Diyos Ama. So, bagamat ang salitang Trinity, listen mga kapatid, bagamat ang salitang Trinity ay hindi mababasa sa Bible, no? Malinaw naman na inihahayag ito ng Bible. Implicitly. Hindi man hayag, pero itinuturo siya ng mga kasulatan. No? Tumutukoy ang mga kasulatan patungkol sa iisang Diyos na mayroong tatlong persona. So, implicit yung kanyang paghahayag. Kaya pag merong mga nagtanong, wala naman yung salitang Trinity sa Bible. Sige nga, ipakita mo nga yung salitang Trinity sa Bible. No? Sabihin niyo sa kanila, edi wow. Hindi. Hindi, keeping aside, no? Kasi, wala ka talagang makikita. No? Wala kang gagawin kundi umamin na wala kang makikitang salitang Trinity sa Bible. Pero, malinaw naman na inihahayag ng salita ng Diyos ang principle ng pagiging tatlong persona ng iisang Diyos. So, dahil inihayag mismo ni Jesus, ang ating Panginoong Hesukristo mismo yung naghayag na merong tatlong persona sa kanyang mga katuruan, no? Ang iisang Diyos. Sabi niya sa Matthew 28, verses 18 hanggang 20. Sige nga po. So basahin po ninyo ng tahimik sa inyong kinuupuan. Matthew 28:18 hanggang 20.
Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, bago siya lumisan sa mundo, sabi niya, binili na niya yung kanyang mga followers. Sabi niya, Jesus came up and spoke to them, saying, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, teaching them to follow all that I commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. So ito, binanggit niya kung paano babautismohan. Ang baptism is an sacrament which begins, yung paghahayag ng pananampalataya ng isang mananampalataya. So pagpasok niya sa physical church bilang miyembro ng katawan ng body of Christ, yung local church. So saan daw siya babautismohan? Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Banal na Espiritu Santo. So dito pa lang, bakit kailangang pangalanan o bakit kailangang bautismohan sa pangalan ng Ama, tapos biglang inequal itinabi yung Anak at itinabi pa yung Banal na Espiritu. Knowing well na ang mga nananampalataya sa Scriptures during the Old Testament hanggang sa New Testament, naniniwala sila na mayroong iisang Diyos at walang pwedeng pumantay sa Diyos. So doon pa lamang sa paghahayag ng ating Panginoong Hesukristo, ipinakita na kagad that there are three persons in one God, sa isang Diyos. So the person who have all authority, sabi nga niya, binigay sa akin ang lahat ng authority. Anong ibig sabihin nun? Saan daw yung authority na yun? In heaven and on earth. Simply saying na sa lahat ng nilikha, sa lahat ng nilikha, siya ang may authority. Siya lamang ang ating Panginoong Hesukristo. Imagine saying that. Kaya yung mga Hudyo during those days, during the time na lumakad ang ating Panginoon sa mundong ito, yung mga Pariseo and the Sadducees, anong ginagawa nila? Binabato nila ang Panginoong Hesukristo. They are trying to kill our Lord Jesus Christ by stoning Him to death because of His claims na I and the Father are one. Nung sinabi niya, even before Moses was, I am. Sabi, even before Abraham was, I am. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Yung word na yon, talagang it equates himself, he is equating himself sa kapantay ng Diyos. O siya nagsasabi na, hindi lang kapantay, I am, yun ang sinasabi niya. Ako ang Diyos, even before Abraham. Kasi yun ang claim ng mga Hudyo Hindi kami pwedeng basta-bastahin lang dahil anak kami ni Abraham. So, ganun yung kataas yung tingin nila kay Abraham. So, yung authority na yun, which belongs only to the living and sovereign God, is in Jesus Christ. Siya yung may authority. Siya yung may power. So, He commanded His followers to make disciples of all nations, to baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, ito pa lang, malinaw na merong tatlong persona na may authority sa heaven at sa earth. Tatlong persona na may authority sa heaven at sa earth. So, ito yung sinasabi po ng Article 8, the Trinity. Article 8 ng Belgic Confession. Sabi po ni Guy Debré, ang spelling is Guido Debres. Pero ang pronunciation daw ay Guy Debré. Sabi niya, in keeping with this truth and Word of God, we believe in one God who is one single essence. So, tandaan niyo yung mga words na gagamitin dyan, We believe in one God who is one single essence, in whom there are three persons, really, truly, and eternally distinct, according to their incommunicable properties, namely Father, Son, and Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng incommunicable? Hindi pwedeng ipasa or ibahagi. Incommunicable. No? Kapag meron kayong communicable disease, anong ibig sabihin nun? Makakahawa kayo. So, yun. So, ang incommunicable, hindi makakahawa. So, hindi pwedeng ipasa. Kaya, hindi pwedeng maging ama, yung anak, at yung anak maging ama,
At silang dalawa maging Holy Spirit. Hindi pwedeng yon. Kaya nga incommunicable, no? So, hindi sila naghahawaan sa isa't isa. So, doon pa lang malinaw na yun, ano? Sabi pa ni, in continuing, yung sinulat ni Gil Debre, sabi niya, the Father is the cause. Ang lahat ng bagay, nagmula daw sa Ama. He is the origin and the source of all things, visible as well as invisible. Nakikita o hindi nakikita. And then, of the Son, sinabi ni Gil Debre, sabi niya, the Son is the Word. Sabi di ba sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos, talong ka ng verse 14 ng the same chapter, the Word became flesh. So ito yun, the Son is the Word. He is also the wisdom na tinatalakay ng Proverbs. Siya yung wisdom. No? And the image of the Father na hindi natin nakikita. Siya yung exact representation of the Father. He is the exact image of the invisible God. So what does it say? He is God in human form. Kasi nagkatawang tao siya. No? Ang Holy Spirit naman, sabi, the Holy Spirit is eternal power and might proceeding from the Father and the Son. Dito maraming nagkamali ng interpretation. Pagdating dito sa bagay na to, na isinulat patungkol sa banal na spirito, ang akala nila, hindi persona ng pagiging Diyos ang Holy Spirit. Kasi, ang sabi, eternal power. So, ang akala nila, power lang ang banal na spirito. So, mayroon ding mga nagtuturo ng mga heretics na merong, ano tawag ko doon? Level. Yung pagiging Diyos ng Diyos. No? Oo, subordinate. The Father is yung pinaka-head, yung pinaka-mataas. Tapos below Him is the Son. And below them is the Holy Spirit. Actually, hindi nga below them. Ang tinuturo nila, hindi Diyos ang Holy Spirit, kung hindi power ng Diyos Ama at ng Diyos Anak na mas mababa sa Diyos Ama. No? So, yun yung kanilang tinuturo. So, heretic pa rin po yun, ano? Heresy. So, patuloy natin, sabi ni Gid, sabi niya, nevertheless, this distinction, o yung malinaw na pagkakaiba, does not divide God into three. Since Scripture teaches us that the Father, the Son, and the Holy Spirit each has distinct subsistence, distinguished by characteristics, yet in such a way that these three persons are only one God. Nag-iisa at bukod tanging Diyos lamang ang tatlong persona na ito. So, meron silang iba't ibang characteristics, pero sila ay iisang Diyos. Iisa at bukod tanging Diyos lamang. Now, it is evident then that the Father is not the Son, and the Son is not the Father, and that likewise, the Holy Spirit is neither the Father nor the Son. So, hindi sila pwedeng mag-mix up. Hindi sila pwedeng magsama-sama na pare-pareho lang ng Iisa lang sila na nagpapalit-palit ng modes. Malinaw yon. And also, sabi niya, nevertheless, these persons thus distinct are neither divided nor fused or mixed together. So, hindi sila hiwalay. At hindi rin sila parang clay, na merong tatlong clay na iba't ibang kulay, tapos pinagsama mo lang, tapos pinaghalo mo. Hindi sila parang gano'n na pwede mong pagsamahin. Distinct talaga sila. No? So, for the Father did not take the flesh. Take on the flesh, I mean. No? Ibig sabihin, hindi nagkatawang tao ang Ama. Ang bukod tanging nagkatawang tao lamang ay ang Anak. Kasi yung banal na spirito, hindi rin nagkatawang tao. Kung hindi yung Anak lamang ang nagkatawang tao at bumaba sa lupa para gampanan yung pagiging lamb o tagatubos, redeemer ng kanyang mga hinirang para ma-restore yung ating pong mga relationship sa Diyos at sa ating Diyos, no? Nag-iisa at bukod tanging Diyos. Sabi niya, the Father was never without the Son. Kaya ang anak ay hindi creation. Hindi nag-exist ang anak after sabihin ng Ama na kailangan ko ng tulong.
Hindi ganon. No? So kasama na, from the very beginning, from eternity past to eternity future, ang Ama at ang Anak ay magkasama. Ganon din, kasama nila ang Banal na Espiritu. Nor without the Holy Spirit, since all these are equal from eternity in one and the same essence. Ito yung mga tatandaan nating word na to, no? There is neither a first nor a last, for all three are one in truth and power. So, ibig sabihin, the Father is truth, the Son is truth, the Holy Spirit is truth. The Father is power, no? The Son is power as well, and the Holy Spirit is power as well. In goodness and mercy. So, yun. Iisa sila. Hindi sila hiwalay. Hindi sila nag-iiba-iba. Hindi mas mabait ang Ama o mas mabait ang Anak kasi ang Anak in-offer yung kanyang sarili. Samantalang yung Ama, basahin ng Old Testament. Lahat ng kaaway, patayin, ubusin. Hindi ganon, ano? Hindi merciful. Hindi. And hindi mas merciful ang Anak kung hindi pantay yung kanilang pinagmumulan ng mercy. Because their mercy, the mercies that we receive, come from only one God in three persons. So, the Father is merciful, the Son is merciful as much as the Holy Spirit is merciful. No? He is gracious all the way, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, there are many supporting scriptural passage that support this Trinitarian confession. So, isa na nga yung binasa natin kanina, yung Matthew chapter 28, 18 to 20. Isa lang yan sa bibigyan pa ng diin talaga. Later on, pag-aralan natin kung ano nga ba talaga yung inihahayag ng passage na yon, yung Matthew 28, 18 to 20. So, bigyan linaw muna natin yung ilang talata sa Trinitarian Confession na binasa natin mula sa Article 8 ng Belgic Confession. So, yun munang God is one essence. Ano ba yung essence? Ang essence po is the ultimate nature of the subject being. Kung sino yung tinutukoy mo, yung essence niya, yun yung kanyang ultimate nature. So, God, the Father, yung ultimate nature niya is God. God the Son, ang ultimate nature niya is God. God the Holy Spirit, ang ultimate nature niya ay God. No? So, ang ibig lamang kung sabihin yan, yung essence po, ay hindi po yan yung kanyang ginagawa, hindi rin po yan yung kanyang inihahayag na gusto niya. Ang essence daw po is what the subject being basically is. So, inihahalin tulad natin ng essence sa isang individual. Kung ihahalin tulad natin yung essence sa isang individual, para maunawaan natin, no? Let's take yung example sa human form. Sa human example, I mean. Bilang tao, may mga ginagawa ka sa buhay. Maaaring ikaw ay matalino, no? Maaaring ikaw ay matalino, at maaaring ikaw ay magaling. No? And then, ito yung sitwasyon, halimbawa. No? Matalino ka nga at magaling, wala ka namang ginagawang masama, pero ayaw sa'yo ng taong mga nakapaligid sa'yo. Bakit kaya? No? Siguro meron silang nakikitang hindi maganda sa'yo. Pangit siguro yung nakikita nila. Maaaring hindi ka nila gusto dahil iba ka sa kanila. Now, i-connect natin yung sitwasyon mo sa essence. Ano ba yung essence na yun? Matalino ka, magaling ka, no? Pero galit sa'yo yung mga tao. So, anong magdidikta ngayon ng nararamdaman mo? Anong magdidikta ngayon ng katayuan mo? Yung nararamdaman nila? O yung ginagawa mo? O yung very nature na nilikha ka ng Diyos? Anong magdidikta ngayon sa'yo? No? Most of us would give in sa dictates ng mga nakapalibot sa atin. Ayaw sa'yo ng mga tao dahil probably meron kang ginagawang hindi maganda. So, anong magiging effect niyan sa'yo? Magbabago yung pananaw mo sa buhay. Magbabago yung pakiramdam mo sa iyong sarili. Mawawalan ka ng self-esteem. No? At lahat na lang ng gagawin mo seemingly mali dahil ayaw ng mga tao sa'yo. So, your situation dictates who you are, is dictating who you are. So, hindi yun yung totoong essence mo bilang tao. Hindi yun yung totoong essence mo bilang tao. So, maaaring hindi ka nila gusto dahil tinitignan ka nila bilang mas mababa sa kanila.
minamaliit ka dahil ang tingin nila, iba ka sa kanila, hindi kayo pareho ng frequency wave, length ng kaisipan, no? Pero tandaan mo mga kapatid, bilang mananampalataya, iba ka sa kanila, hindi, kung tinitignan ka nila na iba sa kanila, hindi yan ang essence or nature mo. Ang essence mo ay ang sinasabi ng Diyos na totoo na patungkol sa'yo. Ano ba yung sinasabi ng Diyos patungkol sa'yo? No? Ang sinasabi ng Diyos patungkol sa'yo ay, you are created in the image of God. So yan yung true essence mo bilang tao. So halimbawa, ang dami ko ng explanation, ano? Sinasabi, paikot-ikot na. So bigla akong magko-conclude. Naintindihan nyo ba? Parang ang hirap ha. Sasabayin ko ngayon, in essence, ganito lang yung sinasabi ko. So anong ibig sabihin nun? Bumalik ka sa basic, sa nature ng sinasabi ko. In the same manner, ganun din yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang nature mo is not what the world dictates of you. Your nature is what the Lord or what God has anong tawag mo nito? Kung ano yung sinabi ng Diyos patungkol sa iyo. You are created in His image. Di ba nga, nang likhain ng Diyos ang tao, sinabi niya, anong sabi niya? Let us make man, male and female, according to our image. No? Imagine ninyo pasimula pa lamang, sinabi na, inihayag na ng Diyos na mayroon 3 persona. Kasi sinabi niya, let us make. Tapos, let us, naging plural. And there is one God. Pero bakit us? Tapos, in our image. Bakit our? Yung ginamit niya na plural pa rin. Pero ikaw yung pinatutungkulan ng paglilikha ng Diyos. So, in essence, ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. So kaya pasimula pa lang, nang likhain ng Diyos ang tao, nasa isip at nasa puso ka niya agad. So yun yung essence mo mga kapatid. Bilang mananampalataya. Fallen we may be, maraming kasalanan, yet hindi yan ang nagdidictate ng ating essence, ng ating pagkatao. Yung kamalian natin, no? Yung pagkukulang natin, hindi yan ang nagdidictate ng essence natin. Your essence or nature, being created in the image of God, will never be changed no matter how others mistreat you. Kahit na anong pagtrato sa iyo ng ibang tao, anong pagtingin sa iyo ng ibang tao, your essence will never be changed. Or you are created in the image of God. In the same manner, ang essence ng Diyos, hindi rin magbabago kahit maraming individual ang hindi naniniwala na merong iisang Diyos sa 3 persona. Hindi na magbabago yung kanyang essence. Kasi yun yung kanyang essence, yun yung kanyang inihayag. Yun yung kanyang very nature. He is one God in 3 persons. So yun po yun. Kahit maraming heretics pa ang magsabi, hindi, mali yung pinaniniwalaan ninyo. Kahit ang mga Islam na mag-claim na mali, hindi naman Diyos si Kristo. Hindi magbabago ang essence ng ating Panginoong Hesukristo at ng Banal na Espiritu. For God is one in 3 persons. This is exactly why God is restoring you to Himself because your unfallen nature was created in His image. Minamaliit ka man ng tao, special ka sa harapan ng Diyos. Dahil ikaw ay, ano sabi? Nilikha ayon sa Kanyang image. Tandaan po natin yan mga kapatid, ano? So the Father, the Son, and the Holy Spirit are the one single essence of God. God is not made of 3 parts. The Father was never without the Son, nor without His Holy Spirit. Since all 3 are equal from eternity in one and the same essence. So, talakayin naman natin yung God in 3 persons. So, the member of the Trinity are not persons like us. No? Hindi kagaya natin. Kagaya nga ng sinabi, the Father is the cause, the origin, the source of all things. And yet, the Son is the Word. The God, the Son, is the Word, the wisdom, and so on and so forth. The Holy Spirit is the eternal power proceeding. No? The 3 persons should not be mashed up or hindi sila pwedeng i-mixed up together into one. The 3 persons are really, truly
and eternally distinct according to their incommunicable properties, namely, the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? So the Father is not the Son. Tandaan po natin yan. Ang Ama ay hindi ang anak, nor the Son is the Father. And likewise, the Holy Spirit is neither the Father nor the Son. The Father has not assumed the flesh, nor has the Holy Spirit, but only the Son. So ang sablay sa modalism na kinokontra ni Tertullian ay binabaluktot ang katotohanan ito. Dahil ang itinuturo niya, nila ay ang Ama ay nagsakatawang tao bilang anak, minsan naman ang Ama ay ang banal na spirito. So mali po ang modalism. That is oneness. Hindi po isang persona lang ang Diyos na nagpapalit-palit lang ng katauhan. So iba-iba po talaga ang persona ng Diyos, pero iisa ang essence or nature ng Diyos. Iba ang Father, iba ang Son, iba ang Holy Spirit. But the real essence of them three is one, which is God. No? The Scripture teaches us that God is one essence in three distinct persons, coexisting ng sabay-sabay, hindi po paisa-isa, at nag-i-interact sa isa't isa. So, paano yung interaction nila? The Father sent the Son, sabi nga ng John 3:16. The Son prayed to the Father, sabi nga ng John 17. And the Son sent the Holy Spirit from the Father. No? Sa John 14. So, yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. So, kinokontra din ng doctrine of the Trinity ang heresy ng Unitarianism, yung nabanggit ko lang kanina, na iisang Diyos lang ang kanilang pinaniniwalaan at nire-reject nila yung deity o yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Para sa kanila, si Hesukristo ay moral person lang. Parang inihahambing nila kay Indira Gandhi, na moral person lang, na dapat tularan kasi mabait na tao yan. Magandang ehemplo yan, kaya tularan din niya yan. So, yun yung tinuturo ng Unitarianism noon. Hanggang sa kasalukuyan. Actually, nag-evolve. Hanggang ngayon, marami pa rin nag-exist na Unitarianism. Nag-evolve na sila. No? So, para sa kanila, si Jesus ay moral person lang, hindi Diyos, na magandang ehemplo na dapat tularan. So, ngayon, lumalaga na po yun yung heresy ng Unitarianism na naman. Ang value nila, more on human reasons. So, dapat mas matalino ka, magtanong ka ng magtanong, no? Ang kanilang pang-come up, mas magaling kang magtanong, mas mataas yung iyong kaalaman, at mas nagiging mataas yung iyong pagiging tao, yung value mo. So, binavalue din nila yung personal experience alongside the scriptures. So, dinadagdagan na naman nila. Yung Article 9, ang talakayin na lang natin yung Article 9, kasi mabilisan lang naman. Ang ibig sabihin ng Article 9 o ang tinuturo lang ng Article 9 ay yung scriptural witness of the Trinity. So, anong inihayag ng banal na kasulatan sa Holy Scriptures? Sabi ng kasulatan o ng confession, ng Belgic Confession, all these things we know from the testimonies of the Holy Scripture. Bakit natin pinaniniwalaan yung Trinity? Kasi inihayag ng Holy Scriptures, as well as the effects of the persons, especially from those we feel within ourselves. The testimonies of the Holy Scripture, anong sabi? Which teach us to believe in this Holy Trinity are written in many places of the Old Testament, which need not be enumerated, but only chosen with discretion. Discretion, sorry. No? So, merong discretion lang na kailangan nating hindi na natin kailangan isa-isahin, pero yung ilan lamang i-discuss natin o banggitin natin yung ilan lamang sa mga sinasabi ng kasulatan. Una, yung sinabi ko kanina o yung binasa natin kanina in Matthew 28 sa New Testament. Pero sa Old Testament pa lang, sinabi na o inihayag na yung Trinity. Yung doctrine of the Holy Trinity. Yun nga yung sinabi, when God created man, no, ang sinabi niya, let us make man according to our image. So agad na yun, no? Malinaw na po yun. Likhain ng Diyos ang tao in accordance to our image, sabi niya.
Tapos nung binaptize ang ating Panginoong Hesukristo ni John the Baptist, tinalakay natin yan sa ating morning service. No? Naghayag, o pag-angat ng ating Panginoong Hesukristo sa tubig, biglang merong dove-like na spirit na bumaba sa kanya, nakita ng mga witnesses, and then nakarinig ng boses na anong sabi? This is my son, whom I am well pleased. So alam nga naman habang umaangat ang ating Panginoon, ano yung ventriloquist? This is our son! Oh, di ba? Hindi ventriloquist po yun. Hindi po yun ventriloquism. Ibig sabihin, nagsalita siya na nakasarado yung bibig niya. Hindi. Kasi talagang dumatagundong yung boses na narinig ng mga witnesses. And also, nakita nila yung paghahayag ng banal na spirito na nag-land sa ating Panginoong Hesukristo in dove-like form. So, yun po yung ilan sa mga scriptures na maaari nating panghawakan na patungkol sa katuruan ng Holy Trinity. So, sabi natin, patuloy natin, furthermore, we must note the particular works and activities of these three persons in relation to us people. Ano yun? The Father is called our Creator by reason of His power. The Son is our Savior and Redeemer by His blood. So, yan yung ginawa ng anak. No? Yan yung malinaw na ginawa ng anak bilang Diyos anak. He redeemed us by His blood. And the Holy Spirit is our sanctifier. Pinababanal tayo ng banal na kasulatan by living in our hearts. Namumuhay sa atin. No? And napakarami pa ng mga scriptural passages. No? Pero ito nga yung pinakamalinaw talaga na makikita natin. This passage explicitly mentions the three persons of the one true God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Anyone who would be baptized in the name of the triune God will be received in the family of God. So you will be a member of the family of God and will be in constant fellowship with the triune God. So kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Jesus, lo and behold, in verse 20, lo and behold, sabi niya, balik ka lang muna. Ano sabi niya? Lo and behold, I am with you always to the end of age. Ano pong ibig niyang sabihin dito? Mga kapatid, ito yung common mistake namin na mga nagtuturo nitong passage na to. Kasi ang emphasis namin, yung paghahayo, evangelism, missions. Ngayon, ang emphasis niyan, kung sino yung na-sinend off, yun lamang yung sasamahan ng Ama. Yun po yung pagkakamali namin. Yun lamang yung sasamahan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang buong katotohanan po sa passage na to, sino mang mananampalataya, sino mang mababautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, ay sasamahan ng Panginoong Hesukristo to the very end of age. So, hindi lang yung humahayo. Ikaw na tumanggap ng mensahe, ikaw na nakinig, ikaw na natuto, ikaw na nagpabaptize, the Lord will be with you till the end of age. Ganyan ka-importante. Ano po yung proof natin dyan? Ito na yon, yung binasa natin, yung binasa na kanina, John 17:20, nang manalangin ng ating Panginoon sa Garden of Gethsemane. Sabi niya, I am not asking on behalf of these alone. Yung mga tinuruan niya na apostles, na sinend off niya, sabi niya, hindi ako nananalangin para sa kanila lang. But also for those who believe in me through their word, yung teaching na matatanggap nila sa pamamagitan nitong mga pinahayo ko. No? Bakit kailangan ipanalangin? Kasi ito nga, sabi niya, that they may all be one, just as you. Sabi niya, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me. In verse 24, binigyan din ng ating Panginoon sa kanyang panalangin, Father, I desire that they also, whom you have given me, be with me. Di ba? So, hindi ka na talaga mahihiwalay sa ating Panginoon when you are baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kasi yan ang panalangin, ang intercessory prayer ng ating Panginoong Hesukristo.
that you will be with Him. And He will be with you. No? Talon tayo ng verse 26. And I have made your name known to them. And I will make it known so that the love with which you love me may be in them and I in you. So the unity of the Trinity is not only expressed sa kanila lamang, but they are expressing their love and unity to us as well, who would believe in the teachings of our Lord Jesus Christ. So, yung kanilang pagiging isa, sinasama tayo ng Panginoon by adoption, making us a member of the family. Because God Himself is love. The Father is love, the Son is love, and the Holy Spirit is love. And brethren, brothers and sisters, you are loved by God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat for giving us this wonderful opportunity to hear the seemingly complex teaching that is expressed implicitly in the Scriptures. Yet still, Panginoon, malinaw po na inihahayag ninyo ang inyong sarili sa tatlong persona. Nag-iisang Diyos bilang Ama, bilang Anak, at bilang Banal na Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, dahil ang inyong paghahayag ng inyong unity ay malinaw din ang paghahayag ninyo na nais din po ninyo kami na maging united sa inyo through your Son, Jesus Christ. Dahil ang pagmamahal ninyo sa isa't isa bilang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu Santo ay inihahayag din ninyo ang inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin na inyong tinawag at hinirang para maging kabahagi ng inyong pamilya o ng inyong unity. Salamat po, Panginoon, for you are truly a merciful and gracious God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.